Hello guys, good morning. Nandito ko ngayon sa bandang Lower Limonso guys sa Padada. Nag-helper ako ng senso sa aking kapitbahay. Matagal na ako naka-helper ng senso guys. Kaya ganina nagsalubong kami. Yun, sinamahan ko siya guys. Mahina naman ang pagmamasahe ngayon doon sa papilahan namin sa pedicab or tricycle. Ngayon, nagputol kami ng mga dalawang puno ng niyog. Pero sa unahan doon sa kabila. Pupunta kami doon. Hindi mo na i-slice dito ang mga pedidos. Hindi mo na kami gumagawa ng pedidos dito. Doon na sa Palili. Yan guys, papakita ko sa yung guys. Yung mga puno sa dalawang puno na tumba namin, naputol. Pangatlo itong isa. Yang pupunta ko mga pamilya. Kung gusto kayo pasinso, magpagabas kayo sa kailangan yung dito lang kayo sa akin mag-comments para sasabihin ko siya na dito lang banda sa Padada mga pamilya. Yan ang guys, ako ang helper ni Ariel, taga-dala ng sinso, tapos walisan yung natama sa may pitik dito may piktan o anong laki ng pedidos, yung 2x2, kunwari 2x2, 6x6, ano yan, lagyan ng tanda yan, mamaya makikita nyo guys. Lipat muna kami doon sa kabila sa may Palili. Ay, yung kanina, balikan lang namin yung kanina natumba mga 4 ka piraso na niyog. Ngayon, lipat kami doon sa kabila. Hindi pa ako nakakuha ng tubig sa bahay guys. Mamaya na ng gabi ko magkuha. Kaya guys lagay ko na ito. Inuho yung prito ko mga pamilya. Minom siya ng
butong ng buko ito sa akin para mawala yung uhaw. So guys, gumawa na siyang kutsara sa niyog from biscuit ba. Yan ang gawa namin dito guys sa mga taga Pilipinas, gumawa ng tablespoon. Yan ang tablespoon sa pag ano kayo ng buko. Yan ang gagawin, di yung kutsara ng tablespoon na dito lang tayo kukuha ng tablespoon sa niyog sa dito sa puwit ng niyog. Magkuha kayo ng kukuha kami ng parang kutsara. Ayan, laki naman. Yan guys, kain tayo ng bunyog, buko. Gabas kami ng kahoy mga pamilya. Naghilpit ako sa kapitbahay namin. Guys, lipat naman kami dito sa kabila. Nandun ako sana mga pamilya. Tinawag naman ako sa operator ko dahil may isang niyog na itumba. Kaya dito nagbalik naman ako. Yan, papakita ko sa yung niyog na last na tinumba sa operator. Yan, yung last. Bali, 4 na niyog ang natumba namin. Yan. Doon sa gawin ng pugon, ganggangan ng kupras. Yung iba pangtumba. Operator, wanted yan, wanted. Yan mga pamilya, tinali ko na yung sinso namin. Nilipat kami sa Palili. Doon kami putol ng niyog. Maka hanggang sana abot to 1 linggong gabas namin, o di ba 3 araw. Para makaipon-ipon ako pangbayad ng tricycle. Kumuha man ako ng tricycle guys sa Rosie. Yung isa binigay ni Nanitis, nandun ginawa kong service panghatid sa eskwela. Yun, may eskwelahan dito guys sa Lower Limonso, Gudyuso. Yan, hindi ako nakapag-aral dito kahit medyo malapit-lapit lang sa bahay na tinirahan namin dati. Doon nasanay kami sa Central guys, doon sa Padada.
Sentral kami na grade 1, grade 2, hanggang grade 6. Yung mga kapitbahay namin dyan sa mga Sardido family, dito nag-aral sa elementarya. Ang ano ko guys, ilipat ko itong pedicab ko para di magano mainit. Baka mainitan dyan. Yan. Bahay sa may-ari sa may-ari sa mga niyog. May simbahan pala dito. Kurt Revine Community Fellowship. Kurt Revine. Yes. Lipat yung kasikil ko. Asa ibutang pilikab no? Yan mga pamilya, may titingnan kami ng ibang puno sa niyog. Pang-apat ito na niyog na tutumbahin namin. Yan. Dito palang simbahan nila. Dito pala simbahan. Balaya, ibalhin po ito kang buyet da, itapad man daw. Yes. Kuha na size? Oh, kuha eh. Okay na ni, kuha daw ng size. Asa to isa? Kana rin isa daw. Wala. Wala na to gawon. Kuha. Ang layo guys. Dumating na kami dito sa area. Tapos yung tricycle namin nandun sa highway. Yung sa labas. Tapos dito naman kami maggabas kahoy ang ano namin ito guys. Laraso na mo. Kahoy. Ano guys? Binuhat ko yung sinso tapos naglatay sa mga latay ka dyan sa kanal ng tubig sa rice field. Layo. Okay naman kung malaki ang daanan, kaya kaso lang latay lang ka sa yung kanal sa daanan ng tubig. Tapos yung kasama kong yung may-ari ditong matanda, 84 na ang years old. 84 years old. Latay pa rin guys. Naglatay-latay pa rin sa yan, dyan pa siya dadaan sa yung daanan sa tubig, yung ginawang kanal. Matindi si Lula. Okay kayong mga katawan. Yan guys, papakita ko yung si Lula. May-ari. Yan ito guys, pakita ko yung area dito guys sa kahoy dito. Yan. Nahapo ko guys. Nabaguhan ako sa trabaho na ito. Nabaguhan ako talaga ako. Hindi naman ako nakadala ng damit pang palit ng pawis, singot. Kasi yung sobrang nagmamadali guys. Sobrang nagmamadali. Yan, ng matanda guys, pakita ko sa yan. Siya yan guys, si Manang. Naglatay-latay sa kanal. 84 years old. Biro mo yan guys. Kaya pa niya maglakad sa malayo. Ako nga hinahangak-hangak na ako eh. Hinihingal na ako guys. Wala nang practice. Kaya nga ako sumama dito para ma-practice naman ako. Kasi iba yung lagi ka nagmamasada, lagi na nakaupo ng tricycle. Diyan, medyo na dyan, daanan na dyan. Wala ng kanal dyan. Diyan kami dadaan mga pamilya.
Medyo madali lang ako mahapo guys dahil wala nang practice. Yan. Ano, banda sulop na ito. Malaki pa lang rice field dito. Ngayon lang ako nakarating dito sa area na ito, mga pamilya. Ang lawak pa naman ng rice field dito. Sulop na ito, sulop. Dito guys ang ano, yung kahoy na putulin namin. Ito. Yan. Yan, mga rice field. Yan yung putulin ng kahoy namin. Kahoy nila, lalarasin yun. Yan. Apo yan sa mayari, buwang matinda. So, yan ang binuhat ko kung galing sa labas. Pinawisan ako ng maraming singot, mga bigan. Yan ang putulin namin itong mga kahoy na ito. Gawin itong pedidos. Yan, Pretor, Sinso Pretor. Mr. Ariel Balis guys. Pamilya. Sayang kahoy oh. Yan, area dito. Kung hindi ko sumama sa Pretor, hindi ko nakarating dito eh. Yan.